Sa pagbabalik ng tinuguriang angas ng Pinas, John Riel Casimero ay dadayo naman ngayon sa bansang Japan. Yung laban mo sa Japan, ano ang tingin mo? Unang salang niya dito at malamang sabik magpakitang gilas sa harap ng mga Japanese fans. I think my prediction is a one hit. Maybe, you know, I'm strong, man. Ang veteranong si Yukinori Oguni ang boksingerong ipangtatapat nila. Ang tanong, papantay kaya? Ito si Oguni, parang guni-guni. Kahit sa bahay ng kalaban ko, kaya ko patulogin. So, bagyang malamig ang klima sa Japan tuwing sasapit ang Oktubre sa mismong gabi ng laban. Ngunit asang magpapainit hindi lang sa lona, kundi sa buong Ariake Arena. Solid na event ito mga kabayan dahil nakasentro sa tapatang Pinoy kontra sa mga Hapon. The boxing business has a lot of road warriors, but what separates Casimero is that he has significant wins in different countries. August 11, 2007, kung inyong natatandaan, ganito rin ang tema ng Philippines versus Mexico na inorganisa ng Golden Boy Promotions. Lumaban ang mga kababayan nating sina Jerry Peñalosa, Ray Bautista, Zay Gores, Diosdado Gabi, Michael Domingo at AJ Banal. Bali 2 world title at isang regional title fight. 5-1 ang resulta pabor sa atin, ngunit ang iisang talo natin ay kalunos-lunos nang tapusin ng Mexicanong si Daniel Ponce de Leon ang pangarap ni Boom Boom sa unang round lang. Ngayon ay 5 Pinoy naman ang sasalang sa Japan para irepresenta ang ating bayan. Froilan, the sniper sa ludar kontra sa Hapon na si Keita Kurihara. Boy yakap sa Chicks, Vince Paras kontra kay Kai Ishizawa. Ang undefeated bantamweight Pinoy prospect na si RV the Crusher Diniega ay mapapalaban din. Ang pambato natin sa featherweight na si Gio Santissima kontra sa undefeated na si Kenji Fujita. At syempre, ang main event na inaabangan. 3-division world champion from the Philippines, here is John Riel Casimero. Mala Brian Hawk ang asta at tiyak kagigiliwan nila, lalo na ang angas na dala. in a way, it scared me. Sir, come on! You next! Ang 16 years na experience ni Alas ang dahilan kung gaano siya kagaling ngayon. Naging interim champion agad sa edad na 20 kahit 2 years pa lang ang pro experience. Naging ganap na kampiyon sa edad na 22 at nadepensa niya ng 4 na beses. Karamihan sa mga crucial fight niya ay sa ibang bansa. Kumbaga, dehado ngunit walang kaba. Kalain nyo na yung boxing walang mga problema doon. Marami kang mga pagsubok na kailangan mong pagdaanan. Nagkarambola na, dinaya pa. Ang pinaka hindi ko talaga makalimutan yung sa Argentina, yung labang sa Argentina. Kasi akalaan nyo yun, hindi sana ako lalaban yun kasi yung kapatid ko na lalaki, yung namatay na siya eh. Sabi ko ng mama ko, ayaw kong lumaban. Hindi na sana ako lalaban pero nagkarambulan pa. Kaya kung may dungis man sa kartada niya dati, ay natural lang yan. Magtaka ka na lang kung hindi na dungisan sa daming bansang nilusob bilang parte ng kanyang kabuhayan. Ang isa pa nating idolo na si Marvin Sonsona ay naging kampiyon sa edad na 19 lamang. One of the wasted talent in Philippine boxing. Akalain mong inangasan pa siya sa mismong balwarte niya. Sa gigil ng ating kababayan abay tatapusin na sana sa unang round, subalit matibay rin pala. Natsyempohan ng isang pamatay na left hook, abay nakasurvive pa. And they get away with the... Oh! He went out! Sobrang kunat nga naman dahil ang mga body shot ay inindalang. Champ is
Oh, that was a good body shot. Kakayanin kaya ni Oguni ang mga ganitong tira sa katawan? Pero wag ka, sapagkat may pagka-unpredictable din itong Hapon. Magandang build-up ito para kay Casimero para mas lumawak ang fanbase niya sa Japan. Arigato gozaimasu and thank you sa lahat ng mga Pilipino dyan at sa mga solid supporters natin dyan sa Japan. So, kita kits! Ang Ariake Arena ay may seating capacity na 15,000, kaya for sure, jam-packed yan. Nakakamanghanga na bigyan ang mga Pinoy boxer natin ng ganyan kaing granding oportunidad. Outstanding. Isang veterano na rin ito na may 13 years professional career as a boxer. Kahit hindi man aktibo ay hindi pa rin basta-basta ang mentalidad ng isang dating kampyon. Umagsak na rin ito ng ilang ulit ngunit hindi agad sumusuko hanggang sa kaduluduluhan. Ngunit sigaw ng karamihan ay itapat si Alas kontra sa monster ng Japan. So, and then this way he had his chance to come in here, put on a show, get us a good win, call out, Inouye again, hopefully get that fight, that big fight. Pag binaklas ito ni Casimero, abay sana yung big boss na nila ang kasunod. Wow, Inouye is coming, the monster is coming. Narito ang keys to victory ng dalawa nating kalahok. Malamang early pressure agad para testingin ni Casimero at curious tayo kung ano ang magiging reaksyon ng Hapon ukol dito. Body shots kontra sa tall and lanky na katunggali, ang basic o madalas na estratehiya. Right overhand ang isa sa pamatay na suntok ni Casimero at ito rin ang tingin nating magiging factor sa labanang ito. Keeping the distance at gamitin ang height and reach advantage ang isa sa basic yet vital. Lateral movement tulad ng ginawa ni Rigo habang kinokontrol si Casimero gamit ang lead hand. At dahil nga nakitaan si Casimero ng kapaguran sa later rounds noong huling laban ay subukang i-outlast ang Pinoy by points. Deja vu lang ba to? Tulad ng nangyari sa kababayan niyang si Akaho. O magbibigay rin ng sakit ng ulo gaya ng ginawa ng Namibian. Oh, big shot again by Ngitumbo. Hindi lang Pinoy kundi pati ang mga Hapon ay sureball na excited sa paparating na tagpo. At maging alerto dahil baka biglang may lilipad na ulo.